So nilabas na ni Apple ang iOS 18 and it brought a lot of things to the table, lalo na sa customization department. Kaya naman, marami na tayong ways kung paano natin pwede i-personalize ang ating iPhones. And sa mga iPhone users na from the start, syempre medyo maninibago, lalo na almost nagkakaparehas na si Android and Apple sa mga bagong customization features ni Apple. Kaya naman on this video, let me show you kung paano ko kinostomize ang aking iPhone 12 Pro ngayong iOS 18. So for iOS 18, I tend to make things simple. Mas konti na yung aking apps na nilalagay sa aking mga homepage. Yan o. Ginawa ko na lang siyang 8 apps per page, and nandito na siya sa baba for easy access, lalo na sabi ko nga sa mga dati kong video, maliit lang ang aking kamay, saktong-sakto lang yung paghawak ng iPhone. Simulan natin dito sa dock. Sa aking dock ay nakalagay yung messaging app, iMessage, the Messenger app, the Spotify, and yung camera. Yan yung mga madalas kong ginagamit sa phone na to. Kadalasan, dyan ako nakatambay. iMessage, nag-iMessage kami ng girlfriend ko. Messenger, yan pa rin yung sikat na messaging app dito sa Pilipinas. Spotify for music. Siyempre, camera. Kasi, alam mo naman, ang iPhone, maganda ang camera. Now, yung mga apps naman natin dito, yung phone, dito ko siya nilagay sa ating first page. First page ko siya. Siyempre, ang mga lagi kong tambayan na social media apps, si Facebook, si Instagram, siyempre yung aking GCash, which is the preferred na digital money app dito sa Pilipinas. And dito naman sa aking baba, yung mga entertainment apps ko. YouTube, I watch a lot of YouTube. Naman yung 369 na notifications kay YouTube. Netflix, I watch a lot of Netflix. TikTok, para sa mga vertical contents. Sikat na sikat pa rin sa Pilipinas. And syempre yung Keep, Google Keep. Yan yung aking memo app. Madalas akong tambay dyan kapag may mga bago akong ideas for vlogs. Diyan ako nagsusulat ng mga scripts ko. So, nandyan lahat. Yung widgets ko naman, sa Google ata ito na widget, calendar widget. Yan, para daily. So, lumalabas dyan yung mga upcoming events para madaling makita. And syempre, yung Google search na widget. Yan, madalas kasi ako mag-Google search kapag meron akong biglang pumapasok sa isip ko. Then, on my second page naman, yan, mga madalas kong gamitin ng mga Google Apps. Siyempre, ang ating Gmail. So, medyo na-demote siya. Lagi siyang nasa front page ko lagi. Pero ngayon, nasa second page kasi hindi ko naman siya madalas din magamit. Google Maps for navigation. Google Photos. Yan, dyan lagi naka-back up lahat ng mga photos and videos ko. The Grab app. Yan, so kapag natamad na mag-commute, Grab na. Google Drive, self-explanatory, mga files ko. Backup files, nandyan, for easy access. YouTube Music, ito ginagamit ko mainly on the desktop, pero paminsan-minsan yan yung ginagamit ko over Spotify. So, medyo backup din siya. Na music app. Siyempre, YouTube Studios natin. Yan. Kakabukas ko lang. So, ngayon, 957 subscribers. Konti lang 1,000 na tayo. Okay. Siyempre, yung Safari app natin na browser of choice sa iPhone ay dyan nakalagay sa ating second page. So, yan. Ay, yung ating battery widget, I prefer yung malaki para hindi siya mukhang kulang. Although, dalawa lang naman yun nandyan palagi. Yung iPhone, which is 36% na lang yan. And yung aking wireless headphone of choice. Okay, so yan. For the wallpaper naman, yan ang aking wallpaper, mechanical engineer. Ako yung gumawa niyan sa Canva na ina-upload ko sa Pinterest. So,
Kung gusto niyo ng mga wallpapers, simple wallpapers, I started making my own wallpapers. Ayan. So, kakagawa ko lang nung aking Canva, Pinterest. Yeah, 0 followers pa, 0 followers. I'll link down below yung aking Pinterest kung gusto nyo mag-follow, gusto nyo ng gumawa ko ng mga wallpapers for phone. Pwede gumawa rin ako for desktop, PC. Bago kong gawa, wala lang. Kung ano lang pumasok sa isip kong gawin, dahil wala akong magawa. And that's about it. About my layout. Oo nga pala. Ang ginawa kong customization naman, yan, customize. I made them naka-dark mode yung mga icons natin. I love the dark mode. Medyo OC lang ako dito sa Gcash na to. Kasi hindi siya nag-dark mode. Blue lang siya. Pero wala tayong magagawa. It is what it is. Dark mode. Yung tinted, okay sana para pare-pare silang uniform. Pero masyado ng uniform. Parang lahat kasi nag-tint. Parang hanggang pati mga widgets dito, same tint. Parang oversaturated. Kung tama ba yung term ko. And para clean yung ating phone. Tinanggal ko rin yung mga names, so naka-large icons ako. Yun nga pala, yun, naalala ko na. Clean looking, very refreshing for me, kaya ginawa ko siyang large icons. Now, for the quick settings, alam mo naman na ang quick settings ay nabago rin. Ito naman yung aking quick settings ngayon. Binago ko rin yung default setup ni iPhone. So, cellular, Bluetooth, yan naman yung kadalasan kong pinipindot. Lalo na pag outside, we have yung sa display, and sa sound, airplane mode, the orientation lock, flashlight, low battery saver, screen recorder, translate, for future use. We have the calculator and the settings app. Nilagay ko siya dyan for easy access. Medyo nababother lang ako kasi literal na yung settings icon yung nandyan, imbis na gawan siya ng for this layout, katulad itong calculator tsaka ni translate, na hindi siya yung app icons yung nakalagay. So sana sa next update ni Apple mabago rin yan. Hindi ko ginamit yung default na tawag dito. Mali. Paano ba yung settings dito? Hindi ko ginamit yung default ni iPhone, yung ganyan, kasi walang easy access for the cellular data. Sobrang hassle. Kaya ang ginawa ko na lang is sa second page ko nilagay yung mga controls na yan. So, 2 page lang yan. Yan lang ginawa ko sa akin. Yung Wi-Fi naman kasi lagi naka-on sa akin para auto-connect. Depende lang pag mas prefer ko yung data kasi mabagal na to. Tsaka ko lang siya papatayin. Pero laging naka-on yung aking Wi-Fi. So, that's my settings. I actually like na pwede mong i-customize yung pati yung quick settings mo. Yan, dito ko na lang nilagay imbis nakahiwalay yung media controls. Yan. Ginawa ko na siyang square size para uniform and puno tignan yung page natin. And yeah. So, that's about it. So, kung gusto yung makakuha ng idea kung paano nyo may-customize yung inyong iPhone. So, yan yung akin. Very basic lang naman. Siyempre, kumpula. Sana magkaroon ng update next time na pwede mo rin ma-customize yung folders dito sa app drawer para hindi siya yung kailangan pang hanapin kasi naka-auto siya sariling folders si iPhone na yung nagkumpol. Yun yung gusto ko. The iOS 18 is a great update for iPhone. Sobrang na-refresh ulit si iPhone. Wala na akong pakita sa Apple Intelligence kasi luma naman na to. This is just the, iPhone 12 Pro. And that's about it. That is how I customized my iPhone 12 Pro ngayong iOS 18. Kayo, so paano nyo kinostomize ang inyong iPhone?
Sana nakatulong yung tong video na to. Kung gusto niyo ng idea kung paano i-customize, lalo na sobrang daming bago kay iOS 18. I can't wait to figure out all the new features. And yun lang para sa video na ito. Sobrang ikli lang. Sobrang tour lang iOS 18. And like this video, subscribe, and follow my other social media. Road to 1K na tayo. Sana is ma-achieve na natin this year bago matapos ang 2024. So that's about it. This is Anakin Crisanto and peace.